Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi ninyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu." "Paano pong mangyayari ito?" tanong ni Nicodemo. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo sa Israel at hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito? Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming patotoo. Kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay na sa sanlibutan ito, paano ninyo paniniwalaan kung ang sabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umaakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din namin kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po. Mga pinagpala, pinalaya, pinuspos ng Diyos ng muling nabuhay. Pwede ba nating sabihin sa ating mga katabi, God bless you. Marahil po ay batid ng karamihan sa inyo kung hindi man lahat, na sa mga nagdaang nakalipas na taon ay dumami ang mga deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Halimbawa na lamang po, dati ang pumupuno ng simbahan ng Quiapo, Biyernes. Meron tayong 16 masses. Sumunod dyan ay Linggo. Napakadami pa rin po nagsisimba. But in the recent years, kahit po yung Sabado ngayon, Saturday, pumupuno na rin po talaga ng simbahan natin. At ang the rest of the days of the week, ito po ang itsura. Katanghali ang tapat, Martes ng tanghali, nakita niyo po, ang dami natin. Hanggang mamaya pa po iyan. Maraming dahilan kung bakit sabihin na nating dumadami ang talagang naglilingkod, sumusunod, deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Isa po dyan, sa maraming kadahilanan na iyan, ay dahil sa maraming patotoo. Patotoo tungkol sa ginawa ng ating Panginoong Jesus Nazareno sa mga individual. Kagalingan, sa karamdaman, kasagutan sa mga tanong, kapayapaan na hinahanap,
nasumpungan sa Panginoon, umayos ang buhay. Maraming, kumbaga nakatanggap ng biyaya ng Poong Jesus Nazareno. At iyan ay sa mga patotoo ng mga individual, mga tao, narinig ni ganito, siya na rin naging deboto, narinig ni ganyan, siya na rin naging deboto, narinig ni ganito, pumupunta na rin ng simbahan ng Quiapo, sumusubaybay na rin sa mga online masses natin. Ito ay dahil dun sa mga patotoo. Witnessing ang tawag. Sa katunayan, meron pa tayong kada linggo, alas 6 ng umaga. Napapanood niyo po siguro yan sa Channel 7, ano? Yung mga himala ng Poong Jesus Nazareno ni Brother Jiggy Manikad. Dumami ng dumami ng dumami. At isa sa mga masasabi nating dahilan na napalapit sa Panginoon, sumunod na sa Panginoong Jesus Nazareno, naglingkod na rin sa Poong Jesus Nazareno, ay dahil sa mga kwento o tinatawag nating patotoo. Nagpasalin-salin na yung magagandang karanasan ng pag-ibig, ng pagkupkop, ng kapangyarihan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Tama po? At ito po yung sinasabi sa Ebanghelyo. Kaya si Jesus at kanyang mga alagad nangangaral at ang pinangangaral nila ay tinatawag na patotoo. Kwento ng katotohanan na nangyari. At alam naman po ninyo, yung mga bagay na tungkol sa katotohanan ng realidad ng buhay ng tao, kapag yan ay narinig ng mga tao, ito ay magdadala sa kanila sa isang kamalayan, awareness ng mga bagay na hindi nakikita. Ulitin ko po yung mga kwento natin sa mga bagay na nakikita, nahahawakan, nararamdaman, ito yung nagdadala sa atin sa katotohanan ng mga bagay na hindi natin nakikita, hindi natin nahahawakan. At ano yun? Yung ating pananampalataya sa Diyos. Dahil sa kwento niya na pinagaling siya, lalong naging malakas ang ating kamalayan. Mayroong Diyos na nakakakita. Mayroong Diyos na nakararamdam. Mayroong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Lalong sumisidhi yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Because of something so temporal, so physical, so worldly, that brought us to a deeper belief and faith on something that is spiritual. Nakuha niyo po yung galaw? From physical, na nakita natin, naramdaman natin, dinala ito tayo sa isang kamalayan about spiritual. Yung ugnayan natin sa Diyos. Yung katotohanan na mayroong Diyos na hindi man natin nakikita, nahahawakan, pero kumikilos, gumagalaw, nagmamahal, nagpapagaling, nagmamalasakit. Ano ngayon ang hamon sa atin? Ang hamon po sa atin, lalo na sa panahon na ito ng kagipitan, ipakita po natin na sa gitna ng kagipitan, kahirapan o krisis, kaya nating maging mahinahon. Kaya pa rin nating magbigay. Kahit salat, kaya pa rin magbahagi. Something so physical and material, pero pag nagawa natin yan, lalong magiging totoo. God will become more real. People will understand, hindi lang pala sa pagkain ng tungkol sa buhay, ang buhay ng tao. Hindi lang pala sa ari-arian o kayamanan ang buhay ng tao. There is something beyond our temporal but practical needs. Tama po? Ito ay dahilan. Ang mga bagay na nangyayari sa atin, dapat ito ang nagdadala sa atin to the reality of God. Damang-dama mo yung gutom ngayon no? Damang-dama natin yung pagtitipid ngayon. Damang-dama natin yung pangamba sa banta ng isang mahabang krisis. Damang-dama natin yung pangamba
sa mga gyera o hidwaan na nangyayari ngayon? Madadamay ba Pilipinas? Aabot ba dito ang gyera? Ano na mangyayari sa atin? Pero sa kabila nito, kung tayo ay magiging mahinahon, magiging mapagbigay, mapagmalasakit tayo, I assure you, God will be more glorified. God will be more real in the lives of the people. Nakita niyo po yung sabi ni Pope Leo XIV, di ba? Na sa kanyang mensahe ng kapayapaan, sa pagtanggi niya sa anumang kaparaanan na may karahasan, lalong nagiging buhay ang Diyos. Yung mga tao sa buong mundo na palaban na, nagiinit na ang ulo, handa nang makipagdigmaan dahil sa mensahe ni Pope Leo XIV, nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ng liwanag, nagkaroon ng kahinahunan. Imagine that. At yun dapat po ang ating maging pamantayan sa buhay. Hindi komot magulo ang mundo, makikigulo ka na. Hindi komot salat ka, krisis ka na agad. Hindi ka wala kailangan, hindi dahil nag-aaway-away yung kapitbahay mo, makikiaway ka rin. Hindi komot nagsisigawan na itong mga barkada mo, makikisigaw ka na rin. Hindi eh. Yun ang sinasabi po na mensahe. Na sa gitna ng totoo, nararamdaman natin na krisis, kahirapan, gulo, ang ating bibigyan ng diin, ang bibigyan natin ng pansin ay yung mensahe ng Panginoon. Ang turo ng Panginoong Jesus. Kahinahunan, pagmamalasakit, kapayapaan, yun ang nais nating gawin. Yun dapat ang ating magiging tugon sa harap at sa kabila ng nangyayari sa panahon ngayon. At kapag nagawa po natin iyon, lalo't higit makikita po natin ang pagpapala, ang biyaya ay lalong ibubuhos ng Diyos sa atin. Dahil nabigyan natin siya ng karangalan. Nagpatotoo tayo hinggil sa kanyang mensahe ng kapayapaan at pagmamalasakit.